Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Sabi nila, marami daw magagandang bagay sa Pampanga. Nandyan yung masarap na sisig, magagandang events tulad ng Hot Air Balloon Festival, at maganda din daw ang car scene sa Pampanga. So, for today's episode, samahan niyo kami to meet with a family of builders. First time nilang ipapakita ang kanilang koleksyon at ang maganda dito, sila din daw ang bumubuo ng kanilang sasakyan. Tara, samahan niyo kami. Ako si Noli Cordero. Nagsarili na ako ng shop. Andun ako nagtrabaho ko sa trading, pero as a mechanic lang, wala pa akong ilig sa pero gusto ko lang gawin Volkswagen talaga. Sales trading as a helper. So, tapos hanggang natuto ako. Tapos yung natuto ko, na-master ko ng box, nakapagsarili ko sa shop. Doon ako nag-start ng nakabili yung sasakyan na yan. Nailigan ko dahil magandang kondisyon. Sunod-sunod. Ako, ang in-apply ko mechanic. Tapos, dahil taga ng gusto ko matuto, pinag-aralan ko lahat, electrician. Tapos, magkabit ng mga windshield. Maraming box, marami akong suki. Halos lahat ng Bulacan, Olongapo, yan, Bataan, dito, Pampanga. Dinadayo ko kasi alam nilang medyo tayo sa Volkswagen. Nakita naman nila, kaya dumami yung suki natin. Ang pinakauna kong box, yan, yung orange na yan, 1977. Super Beetle engine, yun lang. Nakakuha ko yan 1980. Yung nga, dahil nagsashop ako na nabenta. Bali 3 beses na. Kasi pag, alam mo naman, sa financial, nag-aaral yung mga bata, di-dispose ko. Pagka nakabawi, bibiliin ko na uli. Hanggang sa 3 beses, ngayon nga, hindi ko na, ayaw na yung meses pabenta. Hindi ko minsan, dahil alam nilang galing sa akin yan, sinasabi nila yung sasakyan mo, pag binibenta uli, kukunin ko. Dahil gusto ko eh. O kaya lang nabebenta dahil wala akong pera. Kailangan ng pera. Pero kung may pera lang, hindi ko bebenta talaga. Swerte talaga. Swerte. Ngayon, tapos na yung mga bata, nakuha ko uli. Kaya hindi ko na siguro bebenta. Hindi ko na talaga bebenta. Wala na sa akin yung risk, wala kay Mrs. eh. Hindi na pwede ibenta. Ako po si Ibrail Cordero. Ako po yung apo ni Noli Cordero. Siguro nung una, yung exposure talaga namin sa mga sasakyan, talagang malaki na eh. Kasi since yung father ko nga din, nung una, halos di pa kami nag-lean on nun sa Volkswagen nung si father ko. Talagang nag-buy and sell muna siya ng mga sasakyan, may mga box type, may mga Honda. Tapos more on talaga kami nun, buy and sell nung siguro 2000 to 2008 ganon. Since wala pa kaming pang daily na Volkswagen, wala talaga. Tapos ayun, nung nagka-shop kami ulit mga 2011, doon na nag-start ulit yung parang pagbubuo namin ng Volkswagen. Ayun, nakatulong naman kasi bata pa lang talagang lumaki na sa sasakyan, tapos hilig pa talaga ng pamilya. Ngayon, parang madaming impact yung yung Volkswagen sa amin. Talagang part na ng family namin. Ito yung nag-start talaga ng hilig namin sa Volkswagen. Ito yung box na may special place siya sa heart namin. Kasi yun nga, may backstory to eh. At yung sinabi nga ni Lolo, 3 times siyang nabenta. Pero sa pagkabenta ng yun, talagang bumalik siya sa amin. Talagang parang para sa amin talaga siya. 1977 Volkswagen Beetle. Ito yung Beetle na saan nag-start din sina father ko. Doon sila natutong magsasakyan. Doon sila natutong mag-drive. Doon sila natutong mag-mekanikong kaunti. Ayun, kahit nabebenta siya, parang talaga, special talaga siya sa amin. Kasi lalo na yung plate number niya, 162. Ito, German siya kasi meron siyang original yung ganitong seats niya. High back siya. Ayun, reclinable siya. 'Di ba yung iba pinupush lang dito lang.
Ito, meron talaga siyang reclinable, ganyan. Tapos, malalaman din na original nga sabi ni Lolo, meron siyang defogger dito sa rear windshield niya. Yan. Tapos, ito naman yung engine niya. Naka-dual carb siya. And, alam ko ano to 1700cc siya. 1700. So, ito naman po yung Volkswagen namin. Volkswagen Custom Dune Buggy namin. So, ano lang, sa konting history lang, sabi nga ni Lolo kanina, ito yung pang-unang ginawa niya na parang restoration sa shop namin sa Angeles. Way back 2012 ata. 2012. Meron na kasi kaming mga kilalang mga groups na enthusiasts, mga collectors. Tapos, nag-show sila. Show, meet. Tapos kami, sabi namin, ang tagal na nating nagbo-Volkswagen. Ba't wala tayong pang-show or pang-meet, di ba? Tapos sabi ng tito ko na nasa US ngayon, sa kanya to sabi niya, sabi niya sa lolo ko, gawa kayo ng buggy, sabi niya. Kasi madami nga sa US, at saka unique, di ba? At saka pwede siyang pang-show. Sabi niya, gawa kayo, pwede pa ba? Sabi niya. Sabi ng lolo ko, pwede naman. Yun. Basta yung open budget lang, sabi niya, di ba? Tapos, yun nakahanap siya ng molde. Ng molde ng body. Talagang body lang siya. Ginawa namin, nag-contact kami ng mga nagtatrabaho namin, ng mga kakilala na nagpa-fiberglass. Ginawa namin, pina-fiberglass namin yung molde para if ever man na may paggawa pa ng bago or gagawa kami ng bago, meron kaming mold. Tapos yun, kumuha kami ng donor car na Beetle. Tapos, kinuha lang namin yung chassis, yung transmission, tsaka yung engine. Bali, ginawa namin, talagang pinatong lang yung body niya. Ayun, tapos, doon na nag-start talaga. Parang lahat ng parts, since first build namin siya, talagang ginrandehan namin. Kasi sabi namin, pwede siyang pang show. Ayun yung mga parts, since si tito ko nga nasa ibang bansa, siya na yung nag-gather ng parts. Ayun, talagang hindi naman siya natapos kaagad. Siguro almost a year. Tapos sinali namin siya una sa Fontana show. Nakakuha muna siya ng awards doon. Pero second show niya naman is yung sa Marquee, yung Drive with Dad. Doon siya nanalo ng Best in Show. Ito. So siya yung first and greatest build namin, kumbaga. Unang-una yung mga tires at saka rims. Since ito alam ko discontinued na ata ito. At saka yung rims, center liner yung tawag. Yan. Padala din sa ibang bansa. Pangalawa naman is yung steering wheel. Yan. Siya? Flat 4 GT wood rim. MP siya. MP. Ganon din. May tachometer siya na autometer. Ganun lang. Tapos, yung muffler naman. Medyo medyo may busog din. Naka siya, A1 headers and exhaust. Padala din yung dito. Pati yung rear tires, tsaka yung mga disc brake na 4, padala din na halos. Namin. Talagang binili namin siya sa Manila. Body siya talaga. Hindi namin siya fiberglass. Hindi kami nag-fiberglass. Iba yung shape niya. Wala siyang curve. Wala siyang dito. Yan. Tapos, ganun din yung gulong niya. Naka-center liner din. Tapos, Mickey Thompson din sa likod. Ayan. Tapos, yung engine naman nito, ito galing siya sa ibang bansa. Pina-ship siya ng uncle ko, yung tito ko. Pero siya by parts. So, yung pinadala siya, galing siya sa Cadillac sa US. Ayun. Siya yung siguro mabilis namin na buggy. Kasi siya, 1915cc siya. Kumbaga close na siya sa 2.0. Ayun. Tapos naka A1 muffler din and naka headers. Ayan. Naka Sparco siya na steering wheel. Ito naman yung 1976 Volkswagen Euro Beetle. Ito din sa tito ko to. May-ari ng green. This year lang yata. Nasali namin siya sa SMX car show naman.
Ito naman, meron siyang yung medyo rare parts niyang konti, yung yung superior turtle back wheels naman. Ito, ship din galing sa ibang bansa, galing sa tito. Tapos, naka Sparco interior naman siya. Front seat, tsaka yung steering wheel. And since racing yung dating niya, isa lang yung upuan na nilagay natin. Parang resto mode talaga siya. Sa engine naman, naka-dual carb siya na Weber. Naka-dual carb na Weber, 1600. Ito naman siya. Tapos naka-fat boy lang siya na muffler. Yan. Tapos, pakita natin. Yan. Yung signal light na dyan, nandito siya sa bumper din. Volkswagen Baja bug namin. So, siguro 2015 to or 16 na nag-start kami. Kung hindi ako nagkakamali. Balak talaga namin, panglaro lang to. Dati ako color white siya. Alam ko yung body na to, 68 siya na Beetle. Sabi namin, since nahilig na uso yung yung 4x4. Yung mga friends ng tito ko, halos sila, more on 4x4 na sila nun. Tapos sabi namin, gawa naman tayo ng box natin pero panglaro, pang off-road, sabi namin ganun. Ayun, kinat namin yung mga fender, ginawa namin, ito, yan. White pa siya nun. Tapos, yun nga sabi ni Lolo kanina, naka-reduction siya na transmission, pang combi. So, kahit hindi siya 4x4, 4x2 lang, pero nakakasabay siya sa mga 4x4. Yung, if man stuck siya, pag ginas mo siya, parang tumatalon yung likod niya. Parang gumaganon yung transmission. Ayun, una hindi pa talaga siya ganito itsura. White pa lang, may roof rack pa lang siya. Tapos yung mga gulong niya, Kuradja pa lang na malalaki. So, parang nahihirapan siya, sabi namin. Ayun, pinalitan namin ng Tolentin sa harapan. And para kapag since nga siya, hindi siya 4x4, mas nakakatulong siya sa Para siyang, alam niyo yung mga traktora na sa palayan, di ba? Ganon yung mga harapan nila, ang lilit lang. Naka din siya, KC din siya na headlight sa taas, sa roof rack, ayun, sa roof rack. Tapos ito naman, fiberglass naman siya. Talagang lang siya, hood lang siya. Ginawa niya, kinat niya sa gitna, tapos pinadala niya. Ayun, kami na lang din yung nag-paint at saka yung nag-ayos ulit. Ngayon, naman siya, naka-Willwood naman siya na disc brakes. Kaya nga ngayon, sinali namin siya 2017 sa Drive with Dad din ulit sa Marquee Mall. Ayun, nakakuha naman ng awards. Yun. Since hindi na siya pwedeng panglaro, ayun, ginawa namin pang show na lang siya. Yun. Naka-Mickey Thompsons din siya na front and rear. Alam ko din discontinued na din yung mga front na to. Alam ko discontinued na, kaya ayun, madalang na lang din magamit. Naka-Fox shock siya front at saka sa likod. Ayun. Yung ginagamit ng mga pang Raptor yung iba. Di ba? Kaya yung iba nabibigla, naka-Fox ganun. Diba? Pinalalaro nyo ba talaga yan? Ay, naka-Sparco din siya na interior. Tapos, wala siyang gaanong interior kasi lang, since panglaro talaga. Balak namin. Naka-roll cage din. Yan. In case na taob-taob. Hindi naman sana. Ito naman po, 1972 na 1302S. Super Beetle. Originally sa sa lolo ko talaga siya ngayon. Yun nga, yung kwento nga ni Lolo, sabi nung siguro 2020 or 19 bago mag-pandemic siguro. Binili niya, malapit lang sa kanila, nakita niya sa barangay. Nakita niya may gumagamit na bata, binata din, naka-stereo talaga siya noon, tapos naka-fender flare siya na dito. Alam ko likod lang yata. Medyo hindi siya kanais-nais na tingnan. Tapos, nakita ni Lolo ko, since nakita niya Super Beetle,
Sabi niya, bilhin ko na, sabi niya, gawin natin, i-parts out natin, o kaya, pagandahin ko ng konti, ibibenta. Parang buy and sell din dating. Yun, sabi nga ng tito ko, nakita niya yung future niya. Nakita niya nung binaklas namin yung mga tender, sinara niya yung pintuan, may tunog. Yun, tapos sabi ng tito ko, wag na nating i-junk, sabi niya, sa atin na lang, gawin na lang natin ulit, sabi niya. Ayun, yun naman, maganda naman yung katawan. Ayun, kaya ito naman, meron siyang halos 1915 din, halos close to 2.0 na yung engine niya. Meron siyang single carb lang siya. Ayan, na Weber, Weber. Tapos naka World Champion Marathon siya. Naka World Champion Marathon rims naman siya. Pati complete to, pati yung center caps. Ito naman parang kung sa iba naming build parang resto mode, ito parang nag-close kami sa stock siya kung dating. So ganyan yung mga upuan niya talaga, high back yung tawag. Para close to original na yung habol na. Kumbaga kung titignan parang sleeper build siya, kumbaga. Meron siyang ito naman yung pangharap niya. Naka-rally hela siya ng fog lights. Huling bagay na ginawa natin. Ito talaga sa kuya ko siya, sa brother ko. Nasa Canada siya ngayon. Sa kanya to. Kasi una, hindi man talaga para sa amin itong sasakyan na to. Para siya sa namin, sa client namin. Nakita niya yung bagay na blue at saka yung green. Sabi niya, ay papagawa nga ako. So talagang kumbaga, ito yung pinaka-standard na bagay namin. Ito yung pwede siyang pang daily. Yun nga na pag hindi mainit, pwede siyang pang Sunday car. Meron siyang leather na dito. Pwede siyang tanggalin. Detachable roof. Meron siyang ganon. Tapos, nagka-problema yung client namin. Sabi niya, nagka-problema ako siguro, financial or what. Sabi niya, okay lang ba kung ibenta ko ulit sa inyo? Ganun. Kasi sayang naman, hindi ko na magagamit. Baka yun nga, may problema siya. Yun. Ganito din yung, talagang ganyan yung niya, yung dating niya dati. Pinalitan lang namin ng staggered na na wheels na, tsaka BRM. Yan. Ito yung namin, pinaka-standard build namin sa mga bag, yung kumbaga. Tapos sa mga upuan pala, kami din yung nag-fiberglass dun sa mga upuan. Tapos pinapa-upholstery na lang. Tapos down to the roll bar, roll cage dito. Tsaka sa windshield frame, kami na din yung mag-fabricate. Kumbaga binebender na lang namin. Ayun. Kami na din halos. So you can visit our Facebook profile sa Vrail Cordero, also known as Knowles Volkswagen. Nag-tune up kami, sometimes electrical, Dune Buggy Assembly, tapos Volkswagen Restorations. Ayan. You can PM me, Vrail Cordero, sa FB lang, pwede naman. Pwede dun na din makikita yung mga collections namin. Ako si Noli. Ako naman si Vrail, para sa Daily Driver.